Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, Capricorn, forgiveness, end of an era, realization, and epiphanies. Ayan. So, parang pabaliktad ang ano natin, ang basa natin dito, no? So, most likely, ang iba sa inyo dito, siguro, merong sitwasyon wherein maaring someone have betrayed you in the past. Maybe someone have um, inflicted pain, no, sa inyo, nasaktan kayo ng kung ano man ang ginawa ng taong ito. So siguro for the longest time, 'di ba, masama ang loob mo, nag-harbor ka ng mga resentments, emotional baggages, emotional wounds, and maybe sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni ninyo, 'di ba? Maaaring kinailangan ninyo talagang gawin 'yon kasi siguro nabibigatan na kayo sa loob ninyo. Kasi nga 'di ba kapag may galit ka, 'pag mabigat 'yun, mabigat sa buhay, hindi ba? May mga bagay na gusto mong gawin pero napipigilan ka because it may have an impact din doon sa taong nakasakit ng inyong damdamin, 'di ba? May mga gano'n, Kaya pupuwedeng napaisip-isip ka ngayon or lately, 'di ba? And maybe nagkaroon ka ng mga realizations, you received siguro epiphanies from the divine, 'di ba, na nagkaroon ka ng ano, magandang, ah kumbaga nagkaroon ka ng enlightenment, 'no? Nagkaroon ka ngayon ng lakas ng loob, parang nagising kumbaga ang ano, nagising ang, diwa mo, nagising yung damdamin mo and, kumbaga nagkaroon ka ngayon ng mas positibo and more optimistic na energy, 'no? So kaya pupuwede 'no, na kung ano man itong samaan ng loob ninyo, ano man itong hirap ng kalooban na nararamdaman mo, you're going to put an end to that, 'no? Ayaw mo na. Maaaring nare-realize mo sa ngayon na wala naman itong magandang dinulot sa'yo, wala naman itong magandang epekto sa buhay mo, but instead, 'di ba, mas mabigat lalo yung pakiramdam mo by harboring that pain, by harboring that emotional wounds, 'di ba? Kaya yung end of an era na 'to could be the end of that sama ng loob, bigat ng kalooban, 'di ba? So, maaaring ito yung tatapusin mo na, you're going to put a closure on that, kaya mas pipiliin mo na ngayon na tanggapin na ang nangyari at, you're willing now to forgive. At saka yung forgiveness na 'to, Capricorn, doesn't necessarily mean na talagang yung taong nakapanakit ng inyong damdamin, ine-expect mong lumapit siya sa'yo, makipag-communicate siya sa'yo at humingi ng tawad sa'yo. Hindi naman necessarily na gano'n ang mangyayari para mag-forgive ka. You can also forgive even without that person coming towards you at mag-sorry sa'yo, kahit hindi niya gawin yon. Pero yung sa kalooban mo, gagawin mo, patawarin na sila, patawarin na ang mga taong nagkasala sa'yo because you are doing that for you. You are doing yourself a favor na kapag sa loob mo, sa isip mo, pinatawad mo ng mga kasalanan nila sa'yo, magagaan na yung inyong loob at you can start over again sa buhay mo. You can start a new life, 'di ba? Na magaan na ang inyong pakiramdam. Regardless kung humingi sila ng tawad sa iyo or hindi. Basta sa sarili mo, importanteng patawarin mo na sila para na mawala na yung bigat sa loob mo. Okay? At makapag-move on ka na. But for others of you, yung end of an era na to could be the end of something else. Pwedeng that is an end of a relationship, that could be an end of a job, that could be an end of a business. So, depende sa inyong sitwasyon, ano? But, yung ending energy, yung closure, ay nasa inyong horizon. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join po kayo sa membership. Okay? Salamat po.
So, we have the Ace of Cups, Capricorn. Magsisimula ng pumasok, no, yung swerte sa'yo, magsisimula ng pumasok ang blessings kasi nga, 'di ba, magpapatawad ka na, no? Iba talaga, no, kapag merong mapapansin din ninyo 'yan, eh, 'no, kung pinapansin ninyo or kung papansinin ninyo. So, you'll be able to realize na kapag mabigat ang loob mo, kapag may sama ka ng loob, kapag may galit, kapag malungkot, 'di ba? Those are negative energies, 'di ba? And when you have that negative energy around you, nasa puso mo, nasa isip mo, napipigilan 'yan yung pagpasok ng biyaya, 'no, sa buhay mo. Kasi parang it stands between you, those negative energies, it stands between you and the blessings, it stands between you and your happiness, your success, 'di ba? Yung abundance, prosperity. Nagiging ano 'yun, eh, nagiging obstacle 'yun, 'no, sa pagtanggap mo ng mga biyaya or magagandang sitwasyon. So, since kayo'y magpapatawad na, 'di ba? So, kapag nagpatawad ka na, ibig sabihin natanggap mo na na kung ano man ang nangyari, tanggap mo na yon, gano'n talaga, hindi mo na mababago whatsoever. At gagaan na ang loob mo, mabubunutan ka na ng tinik, mawawala na yung bigat sa loob mo, sa dibdib mo. Kaya you will be able now to ano na, kumbaga, mababalot ka na ng positivity. Positive energy will surround you and mas yun ang makakaganda ng inyong magiging maganda na yung aura mo, magliliwanag na aura mo, damdamin mo magaan na. Kaya magsisimula ng pumasok, 'no, yung ano, yung magagandang pangyayari, magagandang sitwasyon, ang mga blessing, 'no, magsisimula ng dumating sa buhay mo. And that is being, parang pinaparating ng universe sa'yo through this message, the Ace of Cups. You're going to start a new life. You're going to start a new chapter in your life na filled with joy and happiness ka. No, that's the Ace of Cups. Um, Siksik, liglig, umaapaw na saya, pagmamahal, pag-ibig, no, ang mararamdaman mo, ang may experience mo, 'di ba? At overflowing ito ng saya because meron din overflowing din na biyaya ang dadating sa'yo. At kung ano man ang mga blessing na to, these are what you need. It doesn't necessarily na yun ang gusto mo kasi pa pwedeng hindi yun ang mga minimithi mong makamit or makuha pero ito yung kailangan mo eh. Ito yung ibibigay sa'yo because ito yung kailangan mo. Kaya magiging masayang-masaya ka pa rin. No? Magiging masayang-masaya ka pa rin kasi 'di ba? Ito na yung kailangan mo sa buhay eh at ito na ibibigay na sa iyo ng universe. Kaya walang rason para hindi ka maging masaya. Tingnan mo, sunod-sunod na ang pagpasok ng swerte, ng biyaya sa'yo. We have the Nine of Cups which is wish fulfillment. So, wishes wishes will be fulfilled, goals will be fulfilled, and even dreams ninyo will be fulfilled as well. So, talagang malaki ang kumbaga breakthrough is coming in sa buhay mo at magsisimula ng maging masaya, maganda ang sitwasyon mo sa buhay, yung mga dreams mo nandiyan na, yung mga wishes mo nandiyan na, 'di ba? Kaya magiging masayang-masaya ka talaga. Financial and material success will be yours. Usaping pag-ibig, kung single ka pa, maybe this is the time that you're going to fall in love as well. Kaya naku, wala kang mapaglagyan ng saya, you know? So this is the time na 'wag mong kakalimutan na magpasalamat for all these blessings, no, na dadating sa'yo and what is yet to come. Alright? So we have the Eight of Wands. There will be more news coming in, more good news, more beautiful opportunities ang paparating sa inyo. Maraming biyaya na siksik, liglig, umaapaw ang biyayang po pwedeng pumasok sa buhay mo sa ngayon. Kaya napakaganda. At mabilisan, ang po pwedeng maging transition sa buhay mo. Parang, alam mo yun, yung mabilis ang transition, mabilis ang mga pagbabago, mabilis ang mga pangyayari, and travel, no, Capricorn, maaaring magta-travel din kayo. Maybe you are going to receive an opportunity to travel, no? Kung ano man ang sadya ninyo sa travel na 'to,
So, maging handa ka lang, 'di ba? Kasi it might be an international travel. Okay? So, have fun, mag-iingat, and enjoy. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.